May nagaganap pong world war sa pagitan ni Vice President Sara Duterte at ng grupong Akbayan. Ito po ay may kaugnayan sa final na impeachment case laban kay Sara Duterte. Baliktad sa inasal ni President Bongbong Marcos hinggil sa kanyang impeachment case na ngayon ay dinismiss na, pinabayaan lang ni President Bongbong Marcos na umusad ang batas. Kasi meron naman tayong due process eh. Kung ano ang nararapat, pabayaan natin. Nagdahilan ba si President Bongbong Marcos? May narinig ba tayong pagbatikos niya sa ginawa ng mga grupong nag-file ng impeachment case sa kanya? Wala. Pero si Sara Duterte, hindi po pwede yan. Kailangan talagang magsalita siya. Kailangan talagang maliitin niya ang mga kalaban niya. Yan ang style ng mga Duterte. Minamaliit, pinepersonal ang mga kalaban para magmukha silang malaki, magmukha silang matapang, magmukha silang tama. Always yan. Naglalabas ng statement si Sara Duterte para ipakita sa taong bayan na siya ang laging tama. Hindi na umuubra. Kitang-kita na ng taong bayan ang karakas ni Sara Duterte. At ang hinihintay po natin, matuloy ang impeachment trial ni Sara Duterte. Kung mapapatunayan niya na wala siyang ginawang kasalanan, di tatanggapin natin. Pero ang madismiss ang kaso dahil lang sa teknikalidad, ay hindi naman dapat yon. Dahil sinabi rin naman ng Supreme Court na hindi nila inabsuelto si Sara Duterte nung kanilang pinagdesisyonan na unconstitutional yung articles of impeachment nung unang impeachment. Pero nilinaw po nila na hindi nila inaabsuelto. Hindi nila kiniklear si Sara Duterte. Hindi nila sinasabi na walang kasalanan si Sara Duterte. So ito ang pagkakataon muli para magpaliwanag si Sara Duterte or para depensahan niya at iparating sa taong bayan na maling-mali lahat ng akusasyon na ibinabato sa kanya. Kaya lang, imbis na manahimik na lang siya at hintayin na lang itong pag-usad ng kanyang impeachment case, sabi ni Sara Duterte, isang uri ng harassment at pang-aabuso sa proseso ng impeachment ng grupong Akbayan. Pero napakalinaw ng kanilang pamumulitika at pagpapahirap sa usaping diplomasya ng ating bansa. Wow! So, tulad nga ng lagi natin naririnig, kapag ganyang nasusukol si Sara Duterte, ang lagi nilang sinasabi, harassment, pang-aabuso sa proseso. Ayaw nilang humarap sa due process eh. Ayaw magpaliwanag ni Sara Duterte. Ano ang aasahan niya sa taong bayan? Na gustong marinig ang kanyang paliwanag, na naghihintay na magpaliwanag siya at baka sakali na mapatunay na wala siyang kasalanan, the whole Philippines will embrace her. Hindi yung ganyan. Imbis na pabayaan ng prosesong umusad, parang takot na laging kailangan depensahan yung sarili niya. Pero maganda to, kasi siningle out niya eh. Tandaan po natin, dalawa po yung impeachment cases niya. Pero ang kanyang binabatikos lang dito at ang kanyang kino-call out ay ang grupong Akbayan. So, siyempre, ang Akbayan, hindi yan tatahimik. Kailan ba tumatahimik itong mga leftist na to? Wala naman silang pinaboran na kahit na kaninong administrasyon. Ito rin naman ang grupo na akala mo sila ang pag-asa ng taong bayan. Pero siyempre, to be fair, basahin din naman natin kung ano yung sagot ng Akbayan dito sa statement ni Sara Duterte. Sabi ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, humanda kang maitala sa kasaysayan bilang kauna-unang VP na na-impeach, hindi minsan kundi 2 beses. Sabi sa Ang Balita ngayon, umiinit ang palitan ng pahayag sa pagitan ng kampo ni VP Sara Duterte at ng Akbayan matapos tahasang hamunin ng grupo sa pangunguna ni Percy Sendanya ang vice-presidente kaugnay ng ikalawang impeachment complaint laban sa kanya. Sa isang pahayag na inilabas nitong February 7, 2026, sinabi ng Akbayan, humanda kang maitala sa kasaysayan bilang kauna-unahang VP na na-impeach, hindi minsan kundi 2 beses. Ang naturang mensahe ay tugon sa video statement ni VP Sara kung saan iginiit niyang walang basehan at ebidensya ang reklamong inendorso ng grupo. Nitong umaga ng February 7, naglabas ng video message si Inday Sara upang sagutin ang issue ng impeachment. Sa kanyang pahayag, sinabi niya, ang impeachment complaint ay isang papel na walang kalakip na kahit na anong ebidensya.
Dagdag pa niya, walang kredibilidad ang akbayan upang mag-endorso o magsumite ng impeachment complaint. Ayon sa Vice Presidente, malinaw umano ang politikal na motibo ng grupo laban sa kanya. Hindi naman nagpatinag ang akbayan sa mga pahayag ni VP Sara. Sa kanilang Facebook post, iginiit ng grupo, "For something she insists has no merit, it rattled her enough to release a video message, not to answer the charges, but to desperately attack us." Dagdag pa nila, tama na ang palusot. Prepare to go down in history as the first Vice President to be impeached not once, but twice. Para sa akbayan, hindi umano sinagot ng Vice Presidente ang mismong mga paratang, kundi inatake lamang ang mga nagsusulong ng reklamo. Mariin namang iginiit ni VP Sara na ang impeachment laban sa kanya ay isang uri ng harassment at pamumulitika. Bilang patunay ng umano'y agenda, binalikan din niya ang talumpati ni Risa Hontiveros noong August 2024. Sabi ni Risa Hontiveros, while VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. Para kay VP Inday Sara, malinaw na ang impeachment ay bahagi ng mas malawak na plano laban sa kanya at sa kanilang pamilya. Dagdag pa niya, ang kapangyarihan ng impeachment ay hindi dapat ginagawang sandata ng politika, kundi isang banal na proseso para sa hustisya at pananagutan. Tama nga naman si Sara Duterte. Ang kapangyarihan ng impeachment ay hindi dapat ginagawang sandata ng politika, kundi isang banal na proseso para sa hustisya at pananagutan. Alam naman pala ni Sara Duterte yan eh. Ito ay proseso para sa hustisya at pananagutan. So, hindi ba dapat sagutin mo, panagutan mo kung ano yung mga inaakusa sa iyo? And of course, tulad na sinabi ko kanina, ganyan lagi si Sara Duterte. Kapag ganyan na yung mga issue, sasabihin niya, ginigipit siya, hinaharas siya, political persecution, ano pa ba ang bago? Ang dapat dyan, harapin na lang niya itong impeachment niya dahil yan po ay nakasalang na at umusad na. At teka muna, bakit itong akbayan lang ang sinisingle out mo? Dalawa yung nag-file ng impeachment case mo. So kung itong sa akbayan, sinasabi mong ginagawa lang nilang sandata ng pamumulitika, so dun sa isang impeachment case mo, wala kang masabi dahil totoo. Dahil marami silang naipipresentang ebidensya. Oh, hindi nga ba? Dalawa yung nag-file ng impeachment case eh. Pero bakit itong akbayan lang ang kino-call out niya? Tingnan ninyo doon sa impeachment ni President Bongbong Marcos. Hindi ba yung Makabayan Black ang nag-file ng impeachment case niya? Nagsalita ba si President Bongbong? Hindi, pinabayaan nilang umusad ang proseso. Ano nangyari? Insufficient in substance. So, hintayin na lang ni Sara Duterte kung ano ang kalalabasan ng desisyon ng Justice Committee ng House of Representatives. Dahil sigurado, sufficient in form yan. Tulad nung nangyari kay President Bongbong Marcos. Ang pagtatalunan dyan ay kung sufficient in substance. Ngayon, kung puro haka-haka lang at hearsay lang at chismis lang itong final ng akbayan, o di magiging insufficient in substance. Kaya lang paano yung isa? Yung kaso ng civil society groups. Tingin kaya ni Sara Duterte, pamumulitika din ang ginawa ng grupong yan? So naglabas ng parehong pahayag itong magkalaban na to, Sara Duterte and Akbayan. Magbasa naman tayo ng komento ng mga netizens natin. Sabi po dito, VP Inday Sara Duterte is ready for the bloodbath and we are rooting for her to continue the bloodbath 2028 onwards. Sino ang takot? Obviously, Makasara Duterte to. Sagot naman sa kanya ng anti-Sara, si Inday Sayad ang takot kasi ayaw niya sagutin mga paratang sa kanya. Kung hindi totoo, harapin niya para malinis ang pangalan niya. Pinapakita niya na totoo ang mga akusasyon sa kanya kasi ayaw niya humarap sa mga kaso niya. Sabi ng isa pang netizen, ang inaalala kasi niya hindi siya makakapagsalita ng maayos kung hindi scripted. Di naman pwedeng i-advance ang mga katanungan para maagawa siya ng script. Sabi pa ng isa,
Harassment or not, all you have to do is prove your innocence. Ganun lang kasimple yun. Di yang may pa-bloodbath ka pang nalalaman. Di nyo ba naiisip that at the end of the day, di naman sila ang affected, kundi ang mga mamamayan. Sabi pa ng isang makasara, the next Philippine president, the time of reckoning. Siyempre, sagot ng isang anti-Sara, simple lang naman ang proseso eh. Sagutin niya ang itinatanong sa kanya. Prove it, Sara. Kung ano-ano alibay mo, magpaliwanag ka sa mga akusasyon sa'yo. Yun lang. Tapos agad. Lagi niyang sinasabi na pinupolitika lang siya kasi malakas daw siya sa pagkapresidente sa 2028. Asa siya. Sabi naman ng isa pang pro-Sara, unconstitutional na ang sinabi ng Supreme Court. Nagsasayang lang sila ng pera. Samantalang ang nagnakaw ng bilyones, tahimik kayo. Siyempre, sagot ng isang anti-Sara, oy, obob, sinabi ng Supreme Court, labag sa batas ang proseso ng pagsampa. Hindi sinabi na absuelto siya sa kaso niya. Kaya pwede yung VP mo na ma-impeach ulit. So, ang dami pong comment dito. Pero mas marami po ang nagsasabi na harapin na lang ni Sara Duterte yung kanyang impeachment. Huwag na kung ano-ano pag sinasabi. Ang daming alibay eh. Nakikita tuloy na takot na si Sara Duterte once na magsimula itong impeachment trial niya. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Bakit ang akbayan lang ang kinall out ni Sara Duterte at hindi yung isa pang grupo, yung civil society groups, na nag-file din naman ng impeachment case laban sa kanya? Ano naman kaya ang masasabi nyo sa statement ni Sara Duterte na itong impeachment sa kanya ay harassment at galawang political lamang? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.